pong pagsampa ng kaso dito po kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, ni Franz Castro na alam naman ho natin, yan ho ay yung Makatae Black at saka Makapera Black. Anti-cybercrime law laban sa dating Pangulo. Partikular na binanggit ni Castro sa salaysay ang paggamit ni Duterte ng salitang patayin. Nako! Yung sinabi niyang atong si Franz ay gusto kong patayin. Hindi mo pwedeng sabihin na expression, the figure of speech lang ito, gusto niya raw akong patayin. Nako! So, yun yung doon ako natakot. Ayon sa presidente ng Movement Against Disinformation na tumatayong abogado ni Castro, pwede nang kasuhan ng yung mga politiko na mga pasikat na mga abogado. Meron akong kilala dyan eh. Ayoko na lang magsalita. Meron akong kilala sa mga yan eh. Basta ito lang, meron akong kilang dahu. Naku po, may dahu. Dahu. Kasi minsan nag-perform ho ang Mocha Girls sa isang KTV. Itong KTV na to, kilala itong KTV na to. Diyan sa may Quezon City. At nakita ko, may nagtatago. Nagkukubli. Hindi ko na lang sasabihin basta isang abogado na mahilig pumapel sa politika. Sabi ko nga, linis-linisang ka brad Kumakapon na ka kay Duterte nun Kala mo kalinis mo. Nako, ayoko na lang talaga magsalita. dating Pangulo, hindi tulad noong nasa poder pa siya sa Malacanang. Yung immunity ni President Duterte ended, diba? After 12:0001 o'clock in the afternoon of June 30, 2022. From that day on, pwede na mag-file ng criminal charges or civil charges against him. Ayon sa dating Executive Secretary ni Duterte na si Salvador Mijaldea, wala pang natatanggap na kopya ng reklamo si Duterte para makapagbigay ng reaksyon dito. Nako! Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basihan ang reklamo. Karaniwang pangalan daw ang Franz at wala namang binanggit na Castro. Yun eh. Alam mo, minsan talaga walang kokote ang ilan nating mga kababayan, di ba? Alam mo si Pangulong Duterte, simple lang yan pero rock yan. Simple lang, bakit? Alam nyo ho ba sa libel, napaka-importante na dapat ay talagang identified kung sino yung sinasabihan mo. Maging sa ibang kaso, kailangan identified. Hindi pwedeng first name lang, palayaw lang. Kailangan talagang sure. Pambihira. Malay mo si Franz na yun. Franzen, ano yun yung artista? Malay nyo naman yun ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. Nautakan sila dyan sa totoo lang Wala kasing Ayun, si Franz Prieto. O kaya, di ba? Hindi nila alam kung si Franz Dakuy-Kuy o Franz Sinatra. Sabi ko nga, minsan talaga itong mga abubobo Alam mo yung mga abubobo na anyway, ginagamit lang nila yung pagkakataon, publicity, ika nga. Alam mo naman yung mga ibang abubobo. Hindi ko nila sasabihin kung sino yung mga abubobo Mahilig sa publicity yan. Kasi pag bobo, kailangan ng publicity para sumikat, para merong kumuhang kliyente. May kilala akong ganyan yung isang abubobo, laging talo sa kaso, tapos laging talo, wala pang kliyente, ay mahilig mag-vlog, mag-social media, nagpapasikat ang animal. Kaya minsan may mga pumapatol sa mga ganyang kaso kahit alam naman nila
na medyo alanganin na manalo. Bakit kanyo? Eh hindi nga identified kung sino yung France. 'Di ba? Pambira. Wala eh. Pag mahina talaga mahina ang utak, mahina talaga. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. At saka alam nyo, napaka-importante nito. Alam mo, pinagtanong-tanong natin sa mga abogado yan kung merong bang basihan yung tinatawag na grave threat na ginawa ni Pangulong Duterte. Una, hindi ho identified. Pangalawa, kung ito man ay matuloy, sabihin talagang alam niyo maayos, di ba? Una-una, bailable din yan daw tayo ng kwento sa akin. Bailable yan. Ibig sabihin, hindi naman naharap si Pangulong Duterte. At tandaan ninyo, si Pangulong Duterte ay dating presidente. Anong ibig sabihin yan? Marami hong koneksyon yan. Alam naman po natin na ang presidente ang naglalagay na mga judge sa mga nagre-retire na, yung mga napapalitan na. I mean, hindi ko naman sinasabing bibigyan nila ng pabor si Pangulong Duterte, pero nasa Pilipinas ho tayo Alam mo natin yung mga ganyang di ba? So, it's just a waste of time, ika nga. Okay? Hindi ko sinasabing justified Ang akin lang, this is an obvious waste of time. Etong klaseng pagsampa na ganito. Pero bakit kanyo ginagawa? Dahil nga po sa dahilan na gusto nilang magkaroon ng ibang balita na maibabalita ang social media. Kasi nga naman, kung walang ganyan, ano ibabalita nila patungkol kay Pangulong Duterte? Pag-iiwanan ho sila ng social media. Alam nyo, this is a lesson mula nung 2016 pa. Actually, even before 2016, 2015. Although na-realize na lang ng mainstream media ito after the election. Akala ng mainstream media, sila pa rin ang nasa pangunahing pinapanood ng tao para magkaroon ng balita. Diba? Yun ang akala nila Pero dahil dun sa 2016, na nanalo ang isang presidente because of social media, and social media talaga ang nagtulak kay Pangulong Duterte para manalo. Doon nila na-realize na hindi na nila pwedeng itanggi na malakas si Pangulong Duterte sa social media. Therefore, kahit hanggang ngayon, napakalakas pa ho. Kaya nga kaliwat kanan ang topic pa rin sa Pangulong Duterte sa social media dahil napakalakas ni Pangulong Duterte dyan. Hindi nila pwedeng i-deny yan. Remember, media, mainstream media is still a business. Negosyo ho yan. Huwag ho kayong maniniwala sa mainstream media na para sa bayan. Tinatarantado kayo niyan. Hindi ho totoo yan. Ang hamon nga ng isa kong kaibigan sabi nung aking kaibigan, gusto mo mawala ang bad news? O gusto mo mawala yung exaggerated news sa mainstream media? Gusto mo matanggal yan? Ipagbawal ang commercial sa mga news. Alam nyo kung bakit? Alam nyo ho ba, sa Pilipinas, pinakamaraming news pinakamaraming advertisement ay during the prime time news. Nandoon talaga. Aside from, nagkukumpit yan syempre sa noontime show. Pero ang isa sa mga income generating na pagdating mo sa mga network, sabihin mga TV network, walang iba kung hindi ang prime time news. At alam naman po natin, pagdating sa prime time news, ang pinakamabenta sa lahat ay politika at mga exaggerated na news. O yung mga, pasensya na uli sa term, ito po ang ginagamit talaga, ay yung mga sinasalsal na news. Tulad ng ganito. So, hindi nila pwedeng i-deny ang kasikatan ni Pangulong Duterte.
may binitawan si Pangulong Duterte na salita. Ano yon? Paghahamon niya sa kamera. Isipin nyo to ha. Ito ho ang laman ng buong social media. Paghahamon ni Pangulong Duterte na patungkol po sa wag magbayad ng tax. Ito ho'y seryoso. Seryosong pang-iengganyo ni Pangulong Duterte. Seryosong pag-utos niya sa kanyang mga tagasunod na wag magbayad ng tax until buksan ang audit ng kamera. Ipakita kung saan napupunta yung ating tax. Yan ho ay isang napakalaking news sa social media. Pero bakit kanyo hindi binabalita sa mainstream media? Kasi nga ho, sinapawan Sinapawan kuno ng isang walang kwentang issue. Ano yun? Dinimanda si Pangulong Duterte. Walang kwentang news yan. Sigurado ko, it will fail. That kind of news will fail. Ano ibig sabihin? Yung ganyang pagdemanda, maniwala kayo sa akin, mag-fail. Unless may gumanon. Anong may gumanon? Hindi finger ha? Hindi, pininger. Sabi, may gumanon. May sumungkit. Ano ibig sabihin na may sumungkit? Merong sumungkit mula sa gobyerno at gamitin pang politika at idiin si Pangulong Duterte. Pero kung walang political na gagalaw, ika nga, wala. Talo. Unang-una, France lang ang sinabi. Walang Castro. Diba? Yun, kumalabit. Yun, yung finger tuloy. English kasi ako. Alam mo naman, is English spokening tayo, Garski. May kumalabit. Ibig sabihin na may kumalabit, may isang mataas na, alam mo na, yung may dalang luggage. O, di ba? Pag binigyan na ng heavy luggage, pag hindi kumalabit nung heavy luggage na yon, yung ating ayoko naman kasing pero yung talaga yun eh. Pag merong kumalabit mula sa taas, sa korte, at sabihin, tuluyan nyo yan ha. Tandaan nyo. The president is Marcos. Not Duterte. Alam na natin. Yeah? Pag merong gumanon. Pero kung walang kikilos na ganon, hindi ho magpa-prosper yung case na yan. Ay katatawanan ho yan. Yung case na yan ay isang katatawanan. Lalo na didemanda mo isang presidente sa isang mahinang kaso lang na grave threat. Tapos yung ebidensya mo mahina pa. Hindi ko nga maintindihan bakit pinatulan ng abogado yan di ba? Alam nilang mahina yung kanilang ebidensya pero pinatulan pa rin nila. Alam na natin yan mga brad. Yung mga ganyang galawan ng mga abogado, syempre kailangan sumikat sa mainstream. Di ba? Ayun, sabi nito ni Observant, mag-interfere. In English mo lang yung finger eh. Interfere kasi yung finger eh. Totoo yun, pag may nag-finger niya, pero alam mo yung kumalabit, sabihin, tuluyan yan ha, para mawala yung issue ng pinupush niya. Ano ho yung pinupush ni Pangulong Duterte? Walang iba kung hindi, nako, wag magbayad ng tax. Alam nyo, panoorin nyo yung speech. Mamaya papanoorin natin. Yung speech ni Pangulong Duterte na sinasabi niyang huwag magbayad. Alam nyo, tulad nga nung sinabi kong video kaganina. Parang may kumakatok. Naku po, patay tayo. Pag may kumatok na gano'n. Tapos paglabas ko ito kagano'n. Parang tinakot yung sarili. Alam nyo yung kaninang live ko po patungkol ho dito sa... Nagulat ako kasi nung pinanonood ko habang nakasakay ako sa tren, habang naliligaw kami. Nakakaligaw dito sa Osaka.
Hindi kasi first time namin dito. So actually second time. Yung unang punta namin ni Mocha dito, yung dati pa, yung may show ang si Mocha Girls pa noon. Isang araw lang kami noon, so hindi kami nag-trend. Ngayon, medyo matagal, so sinubukan namin mag-trend. Habang nagtitrend kami, naligaw kami. So pinapanood ko yung yung tungkol sa tax ni sinabi ni Pangulong Duterte. Nagulat talaga ako, sabi ko. Hindi siya nagbibiro. Alam mo yun yung kagad ang unang reaction ko eh. Hindi ho nagbibiro si Pangulong Duterte. Saan? Dun sa challenge niya. Kasi ganito yan. Kung mapapansin yun, di ba kayo nagtataka? Hindi kayo nagtataka? Mula nung nag-usap yung mag-ama, si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte, nung nag-usap sila, halos sunod-sunod. Nakatatlo na ata. Correct me if I'm wrong ha. Nakatatlo na po. Nakatatlong gikan sa masa na si Pangulong Duterte na halos sunod-sunod yung araw. Alam naman natin si Pangulong Duterte nagpapahinga yan eh. Pero bakit niya ginawa yon? Aside from, siyempre bilang ama, pinagtanggol mo yung anak mo, meron mo siyang gustong mangyari. Akala ko nung una, joke-joke lang yung mga, hindi naman, alam mo, hindi ko naman sinasabing nagjo-joke lang ha, walang mababaw ulit yung sabi ni PRRD. Hindi ho. Alam naman natin minsan si PRRD pag bumitaw di ba? Pag sinabi niya to, medyo malakas ang dating, pero minsan alam mo yun, hindi masyadong, since hindi na siya presidente, hindi niya na kayang seryosohin, di ba? Hindi niya na pwedeng utusan ng kamera. Lucky Porter, maraming salamat po ayan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, huwag magbayad ng tax hanggat hindi inilalabas ng kamera kung saan ginastos ang pera na ating pong ibinibigay. Alam nyo, may kwento ako dito. Meron akong kwento dito. Sabi nito ni Lucky Porter, kailan din kaya gagalaw ang karamihan sa atin na mag-move para mabuksan ng libro ng korupsyon na yan? Oo nga, Lucky Porter. Tama ka dyan. Maraming salamat pala sa magpapakape Thank you sa inyo The best talaga yung kape dito sa 7-Eleven. Panalo. Murang-mura lang itong kape na to. 120. Pero grabe. Panalo. Masarap talaga. As in, masarap. Mura na yun yung 120. Sa kanila usually yung kape 500 sa mga Dotur, mga ganyan kaya yung ibang mga alam nyo, eto pinost ko nga kanina, meron akong pinost, sabi ko doon sa post ko, maraming medyo may mga nagre-react, hindi ko alam kung tamang inggit lang o inis lang, hindi ko alam kung bakit yung nakapollow sila. Pero pag nag-post ako ng Japan, may inis sila bakit daw puro post ko Japan. Di mag-unfollow na lang kayo. Di ba? May mga ganun no? Tapos nung ako po ay nagpo-post niyan, alam nyo anong dahilan? Kasi marami kang matututunan dito sa Japan. Marami kang matututunan, especially pagdating mo sa kanilang work ethics. Kasi sila, pag sinabi mong trabaho, trabaho. Kasi sa atin, sa Pilipinas, pag sinabi mong trabaho, depende sa sahod. Di ba? Ganun yun Sa Pilipinas, masaya ang tao, hindi sa trabaho. Pag malapit na mag-uwian, yun masaya na ang tao. Meron niya akong picture na pinost dyan. Pag nagtatrabaho, bad trip, pangit ng mood. Pero pagka malapit na mag-inuman o kaya pag nagiinuman ang saya-saya. Yung para bagang meron akong naalalang membro ng okay na nga.